Well, good day mga quiz at nagbabalik na naman si Kuya J Vlog. Today ay biyahe namin papuntang Kaypian. Ngayon, kasama ko ang aking kababatang si Arvin Cabyok. Bumiyahe kami mula doon sa aming lugar sa Barangay San Pedro, area Purok 3, patungo ng Kaypian. Yan na nga pala yung talagang dinarayo dyan sa may Kaypian. Yung malaking letra ng I Love Era AR SJDM Bulacan. Diyan maganda pumunta lalong-lalo na kapag maaga at hindi pa ganun ka-crowded at hindi pa maraming sasakyan. Marami ring ahunan dyan sa lugar na yan mga kuys. Kaya talagang napakasarap puntahan yan. At short ride nga lang pala yan mga kuys. Mga ilang kilometer lang yan mula doon sa lugar namin. Nagkaroon ng free time si pare at ang aking kababata kaya niyaya ko umakyat sa AR sa Kaypian Road. Noong araw yung Kaypian Road na yan talagang lubak-lubak ng kalsada at talagang hindi rin dinarayo. Ngayon dahil sa tulong ng local government ni Mayor at ni Congressman talagang naayos yung Kaypian. Talagang dinarayo na tong City of San Jose del Monte, Bulacan. Tara mga kuys at bababa lang kami doon sa may elementary school ng Kaypian at medyo pababa ron at nakikurious lang ako anong meron doon. Kaya yun na nga, patuloy na, papadya kami baba. Yun, may pampagising na naman kami na daanan. Yung mga ganyan, mga tagtag-tagtag na yan. So gumilid muna ako dyan mga quiz yung time na yan. At yung sa kanan na yan, ayan yung Kaypian Elementary School. Talagang malalim yung ilalim niya quiz. Talagang puro ahon din yan dyan. Kaya tatry namin babain yan at try namin puntahan kung anong meron doon sa baba. Tara mga kuys, samahan nyo lang kami. Yan na nga, patungo na kami dyan ng aking pare. At dahan-dahan lang ang takbo namin ng mga time na yan. Wala naman masyadong sasakyan ng mga time na yan at medyo maaga pa. Time check niya mga 7:30 AM but tarik na rin ang araw. So baba ako niyan, lusong yan. Mamaya-maya, mahirap akyatin yan. Yan, lusong yan mga kuso. Ayan o, tingnan mo. Dahan-dahan lang, wala namang mga sasakyan dyan. Yan, na-curious lang kami kung anong meron doon sa loob. So doon sa loob niyan is parang mga pabahay din or subdivision na maganda rin naman yung lugar. At mapuno, talagang nakaka-relax lalo-lalo pagdating ng mga December yan, talagang malamig sa lugar na yan. Yan, yung sa loob niya nung Kaypian na yan, na nasa sakupan ng Kaypian Elementary School. So may magandang bahay doon, oh. Second floor, ang ganda, oh. Marami pa rin po talaga ng ganyan ang talagang makikita mo sa mga Bulacan. Talagang maraming mga kapunuan. Talagang nakakamiss na talagang Pilipinas. Kaya masarap din naman manatili sa Pilipinas. Mahirap lang talaga kumita rito compared do sa ibang bansa. But talagang dito sa Pilipinas, lalong-lalo pag maganda ang panahon, ang sarap mamasyal. Kaya malaking tulong sa amin yung pagbibisikleta. Yan na nga mga kuys at tinry namin tumbukin yung loob nun nung binaba namin na kalsada kanina. Yan, mga karamihan, mga babahay dyan. Pero maganda yung mga spacing, saka maganda yung kakalsadahan, mga patag. So, hindi na nga kami nagtuloy kasi parang common na lang din yung place na yan. So, bumalik na kami ni pare ko dyan. Niyaya ko na siya na umakyat ulit. So, tatry namin ahunin yung paahon na binaba namin kanina. So, hindi ko alam kung ilang gradient yun. So, yan na nga mga kuys at dahan-dahan lang ako pumapadyak dyan. Nag-ship na rin ako dyan ng aking cogs. Dahil alam ko, ahon yung susunod niyan mga kuys. Bilib ako doon sa kaibigan ko na yan kasi talagang ang lakas sa ahunan, ang lakas ng legs. Biruin mo, ang dala niyang bisikleta is mabigat at hindi pa upgraded. Pero pagdating sa ahunan, hindi mo siya talagang kumbaga talagang ma-amaze ka sa kanya. Kaya nga sinabihan ko siya idol para si Android 18 Ayan na nga mga kuys at susubukan ko ng umakyat dyan. Nagsisimula na ako, nag-ship na ako dyan. Bali ang gear ko niyan nasa ano na. By the way, yung ano ko nga pala, 8-speed lang to. Walang budget Hindi tayo ganun katindi mag-upgrade ng piyesa ng bisikleta. Yan, dahan-dahan na nga ako maahon dyan mga kuys. Bluyin mo yan, Ayan. Medyo ahaw na talaga yan mga kuys. Dahan-dahan na dyan. Tinayuan ko na nga yan
Pero magaan pedalan nung nag-upgrade ako ng ano, mga piyesa ng aking bisikleta. Thank you nga pala kay paring June doon sa may June Bike Shop. Diyan sa may Purok sa ano ba yan? Area F pa rin yan eh, parte ng Area F. Kaya umahon ako daon-daon dyan, mga quiz. Naaho ko na nga pala yung lugar ng mga quiz, pero talagang pagod. Hingal talaga, hingal kabayo kung tawagin. At tuminto muna ako dyan mga quiz, at yun nga, nag-usap kami ni pare, ano, after ng ahon namin, saan ba tayo pupunta? Uwi na ba tayo o diretso pa tayo sa ating plano? So, napagpasya namin na dumiretso pa doon sa may lugawan na kinakainan namin. Plano namin sana Star Mall pero nagkataon talaga medyo mainit na kaya hindi na namin mapunta sa Star Mall. So pupunta na kami doon sa may lugawan para doon kami mag-breakfast. So yan, kumukuha lang kami ng timing niya mga kuys. Oh. No? Kasi may mahirap eh. Mahirap tumawid-tawid dyan mga kuys. May pedestrian man pero hindi ka respeto dyan. Lalo dito sa atin sa Pilipinas, ibang-iba talaga rito ang sistema. Compare dyan sa Middle East, nang galing ako dyan ng 15 years mga kuys. Talagang pag sa pedestrian, talagang respetuhin talaga yung mga tumatawid. Eh dito hindi, makikipagpatintero ka eh. Kasalanan mo pa mga kuys pag tumawid ka ng pedestrian, nakakanganga ka. Yun na nga, print na nga, tumawid na nga kami niya mga kuys. Oh, kumabig na kaming kaliwa niyan. So, didiretso na kami doon sa kinakainan namin na lugawan. Talagang dyan sa may Kaipian Road na yan. So, maganda negosyo nila doon mga kuys kasi kadaming kalsada talagang malakas ang kitaan doon. Yan na nga mga kuys, makapadyak na ako dyan. May konting lusong at may konting ahon pa yan dyan. Pero chill lang. Yan, dahan-dahan ako pumapadyak dyan mga kuys. So, yun, may pampagising na naman ang utak ko. So, mga ganyang sign, may pedestrian sa ahead. Yan na nga, may pedestrian, no? May tawiran dyan, kaya ganyan may mga sign. Kaya respect lang talaga sa mga ganyan mga kakasadahan. So, mga sa gilid-gilid namin, mabibilis ang takbuhan dyan, mga kuys. Talagang maluwag kasi ang kalsada kasi umahataw sila. Kaya tamang kanan lang talaga kami dyan. Yan yung lane na puti na yan, talagang dapat dyan lang kami sa gilid. Pero malawak na may kalsada dyan, mga kuys. So, yun na nga, lumulpalusong yan. Dahan-dahan na ako pumapadyak dyan, mga kuys. Oh. Palusong yan, oh. Ayan, oh. May mga kumakat ng motor dyan. Ang bibilis magpatakbo. Pero enjoy dyan mga kuys kasi maganda yung panahon at malakas yung hangin. Talagang sasalubong sa'yo. Yun, may konting lusong, oh. Yan, oh. Yan ang kagandahan ng Kaipian Road na yan. Noong araw talagang lubak-lubak yan sa nakakatakot yung lugar na yan. Eh ngayon talagang dinevelop. Talagang kaya kayo mga siklista dumayo kayo din sa may City of San Del Monte, Bulacan. Napakaraming pwedeng padyakan dito lalo sa mga ahon. Gusto mga ahon, masubukan nyo yung endurance at stamina. Dito maraming ahon mga kuys. Yan lang nga, medyo lusong ng konti yan, no? Kasi pupunta kami doon sa sinasabi kong lugawan. After ng lugawan, ay babalik na kami. So medyo lusong, relax lang kami yan. Nagbalak ako minto dyan kasi hinihintay ko yung kasama ko. Ang pare ko, yung kababata ko, yun na nga. Nag-aabot na kami. So yun na nga, sabi ko sa kanya, sige, tingin ka muna sa kaliwa mga kuys. Okay, diretso na tayo. Yan, diretso na nga kami dyan mga kuys. Medyo lusong dyan, sarap pa. Mamaya yan, pagbalik, dyan namin maramdaman yung ako ng konti. So yun nga pala si Arvin Cabyok. Ang kababata ko yan, talagang besi ko yan. Bestie. Mapa-basketball. Sa lahat ng larangan. Yun nga lang sa pagkanta talagang wala akong talent doon eh. Mahusay sa pagkanta yan sa paghawak ng mga instrumento. Lalo sa gitara. Idol. Ang lakas pumadyak niya mga kuys. Baka kalandalan niya pero grabe pagdating sa ahonan. Lalo pa kaya kapag nag-upgrade ng bisikleta yan. Talagang sanay na sanay sa padyakan yan. Ang lakas sa ahonan, no? Yun na nga, tingnan mo yung mga takbuhan ng motor niya, ang bibilis. Importante dyan, hindi kami nasagi. Talagang kabig kanan lang kami dyan. Respeto rin sa mga katulad namin nagbabike lang. Yan na nga mga kuso, ang ganda ng lugar, puro kapunuan. Hindi naman ganun kainit ng mga tanim yan. Siguro yung mga oras na mga alas 8 ng umaga. Yan hindi. Talagang siniseryoso na yung padyak. May konting ahon kami nga ahunin dyan eh. Pero talagang kaya naman, hindi naman ganun kataas yung gradient yan. Ayan na nga mga kuso, maahaw na kami niyan. Medyo nararamdaman ko na yung medyo bigat yan. Kaya nag-shift na ako ng cogs ko niyan. Kaya nga, importante talaga pag mga babiyahe ka ng mga ganyan mga ahonan, talagang kailangan medyo set up
yung ano mo, may pumasok na delivery truck, oh. Hindi kami pinagbigyan. So talagang hinto lang muna kami dyan, mga kuys. Tamang hinto lang muna kami dyan. So respeto lang din sa mga driver. Mahirap na. Talagang kailangan dala-dala namin ang aming mindset pagdating sa safety precautionary measure. Yan na nga mga kuys, oh. Umahon na nga kami dyan ng pakonti-konti. Pero hindi ganun katindi ang hahon dyan. Pero mabigat na rin sa mga paya mga kuys, ha. May hingal na rin yan, ha. Yan. So gilid lang kami. Buti na lang in-extend yung kalsada dyan. Kaya talagang sinamantala namin yung mga gilid-gilid dyan. So tamang gilid lang talaga mga kuys. Mahirap na yung masagi. So ayan, din-enjoy na namin ng pare ko yung takbuhan namin yan. Takbong mabagal na yan mga kuys. Mga tamang 25, 27 na takbuhan lang yan. Mabagal na yan mga kuys. Alalay lang talaga. Kasi si pare talagang ang sa bisikleta niya, mababa lang yung plato niya at yung sprocket niya nasa taas. Kaya pagdating sa patag yan medyo mabagal ang takbuhan. Pero pag sa ahon, talaga namang idol ko siya. Hindi na tumatayo yan, nakaupo lang kahit anong bigat ang ahonan. So yan, in-enjoy namin yung takbuhan yan mga kuys. So talagang ang plano lang talaga namin yan, mapapawisan. Cardio ba? Lalo sa edad namin na ganito, kailangan hindi kami wala ng exercise. Yan na nga mga kuys, oh. Habang nasa likod niya ako, patuloy ako kukuha na ng footage yan. Oh, di ba? Yan na nga mga kuys. At dyan sa may kanto na yan, parang hihinto yata kami dyan kasi nga ipapaliwanag sa akin o may kukwento siya sa akin sa mga parte na yan. Dahil nung araw, dyan nag-aaral yung anak niya sa Bulacan State University kay Pian Branch. So, yan yung pinakakanto lang. Hindi namin napasok kung saan yung eskwelahan yan. So, binabanggit niya sa akin na dyan nga talaga pumapasok yung dalawa niyang anak nung araw. So, awa naman Diyos, nakatapos na at talagang malaking tulong talaga ang pag-unlad ng syudad namin dahil marami ng kolehiyo. Nung araw kami, nung sa edad namin, talagang gusto mo mag-kolehiyo, dadayo ka pa ng Maynila para makatipid-tipid. Dahil isa lang yung kolehiyo namin nung araw dito, yung Santo Rosario, college. Mahal ang tuition doon. Yun na nga, after namin huminto ng ilang minuto, yun na, nagpasya na kami ng kumapig na kaliwa kasi pupuntahan na namin yung kinakain namin ng lugawan dito sa may Kaipian. Well, okay naman talaga, recommended yung lugawan dito. Mura na at masarap pa. Saka maganda yung pwesto nila, talagang tabing kalsada lang talaga mga kuis. Yan, dahan-dahan na namin yung padyak na, sinabihan ko na si pare niya na malapit na yung lugawan dyan. Kaya kailangan namin nag-breakfast kasi kailangan may laman. Hindi lang kami tumuloy ng Star Mall yan mga kuys kasi medyo mainit na yan. At pagdating sa Star Mall sightseeing ka lang naman din dun . So pinasyalan namin lugawan at niyaya ko siya na kumain ng lugaw. Kasi nung umalis kami doon sa bahay, wala pa kaming breakfast. 1 cup of black coffee lang. Yun na, okay na sa amin yun. So yun na nga, narating na namin lugawan. Maganda yung pwesto, tabing kalsada lang siya . So yan, maghanap muna kami ng parking na aming bisikleta. Well, thankful kami kasi dun sa front area niya, may parking ng bisikleta. Yun na nga, dahan-dahan na ako pumunta doon sa tindahan ng lugawan. At try kong tanungin yung seller ng lugaw kung magkano ba yung lugaw na binibenta nila at kung ano-ano pa yung mga varieties niyan. Na talaga mag-enjoy yung aming sikumura dahil sa malayo namin inakyatan. So tinanong ko na si ate kung magkano yung lugaw at ano pa yung mga, kung meron silang tofu, meron silang tauge, at kung ano-ano pa. So tinanong ko na siya at affordable naman yung presyo mga kuis. Isang order ng lugaw is 15 pesos lang plus tauge is 10 pesos, total of 25 pesos. Kung i-convert ko yan sa pera ng dirham nung nandiyan pa ako sa Middle East is umaabot lang naman siya ng 2 dirham breakfast na. Samantalang nandiyan ako sa Middle East, ang breakfast ko 5 dirham to 7 dirham. Bukod pa yung lunch doon, napakamahal pag convert mo sa peso. Dito napakamura dito. Yun na mga kuys, naka-order na ako ng time na yan. Pare, parking mo muna yung bisikleta mo dyan mga kuys. At umorder na ako ng lugaw dyan. At pinre-prepare na nga ni ate yung seller ng lugaw. Yan na nga at gamit ko pa yung camera ko dyan at talagang kailangan kong kuhanan. Yun
Ganda ng pwesto nila mga kuys, oh. So, umorder nga pala ako ng 2 plain lugaw at isang lumpia. Worth of 56 pesos only. Can you imagine that? Dalawang tao na yun na mabubusog. 56 pesos, pag convert ko ng dirham yan, ilang dirhams lang yan. Nung nandyan ako. 4 dirhams, dalawang tao na yung kakain. Samantalang nandyan ako sa may Dubai nung araw. 5 dirhams, 7 dirhams, 13, 11 dirhams. Isang breakfast lang, napakamahal ng foods. Hanggang dito lang aking ganap mga kuys. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Kuya J Vlog. Bye for now.